Jane Stories presents The CEO Quadruplets. Written by Eshang. That's mine! Daddy gave it to me! Ate, it's mine po! Please give it to me, ate ko! Nito, ate! I want that! I want that toy! Please, ate ko! Napangiti na lamang si Bella dahil sa pagmamakaawa ng kanyang apat na kapatid sa kanya. Kinuha niya kasi ang laruan ng mga ito na siyang nagkalat sa lapag nang pumasok siya. 5 taong gulang na ang quadruplets at masasabi ni Bella na may isip na ang mga ito at talagang makukulit na. Marami na ding alam dahil sa panonood ng mga palabas na pambata. Pero dahil may alam na pagdating sa mga gadget, ay iba-iba na ang gustong panoorin. Pero yung akma pa din sa mga edad nila. Mabilis makapick up ang mga utak ng mga ito at talagang mabilis ding matuto. Lumapit si Bella sa kanyang mga kapatid na nakaupo sa sofa at mga nakanguso na parang mga bata. 4 na lalaki ang mga ito at talagang masakit sa ulo minsan, lalo na kapag sabay-sabay pa. Pero nahahandle naman ni Bella kahit papaano and she's happy because of that. Sumusunod naman ng mga ito kapag may ayaw siya na gagawin ng 4. Walang babae siyang kapatid maliban sa kanya, pero masaya naman siya. Because of that, masaya siya na dumating sa buhay niya ang mga kapatid niyang mga ito na sobrang gwapo at kung titingnan mo ang mga muka ay talagang mapapatitig ka, lalo na ang nanliliit pang mga singkit na mga mata. Mga cute ang mga ito, kaya marami ang natutuwa sa mga ito at maraming gustong umampon. Pero ayaw ni Bella dahil nangako siyang gagawin niya ang lahat para maitaguyod ang mga ito kahit na nahihirapan siya dahil mag-isa lamang siya. Namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Masakit kay Bella dahil sa murang edad ay nawalan na agad ng ama at ina ang 4. Kaya siya ang tumayong mga magulang sa mga ito. Hindi madali para sa kanya ang lahat, pero kailangan niyang kayanin dahil kapag sumuko siya ay talo siya. Mawawala lahat ng kanyang pinaghirapan dahil lamang sa isang problema na kanyang sinukuan. Uuwi si Bella galing trabaho na sobrang pagod. Aasikasuhin niya ang pag-uwi ang 4. Maglilinis din siya ng bahay. Wala naman siya kasing permanenteng kasambahay at tagalinis sa 4 dahil hindi niya kayang magbayad. Hinahabilin niya lamang ang mga ito sa kanyang best friend na kapitbahay niya na tingnan-tingnan ng 4 kapag wala siya. Thankful si Bella dahil behave naman ang mga ito tuwing wala siya. Nasa loob lamang ng bahay. Hello ate, miss you po. How's your day po ate? You tired na po ba? Rest ka na po here. Kiss ate. Sabi ng kanyang mga kapatid na agad lumapit sa kanya at inasikaso siya. May isang nag-ayos na ng mga laruan nila. May isa naman na nagpunas sa kanyang pawis. Ang isa naman ay hinihilot siya. Pagak na natawa si Bella. Sina Aki, Aro, Asher at Alter. Ang sweet naman ng mga baby ko ah. Ani Bella. Napanguso si Asher na siyang kumamot pa sa kanyang ulo. Lumapit ito kay Bella pagkatapos mailigpit ang mga laruan. Tumabi siya kay Bella na agad namang hinaplos ang buhok niya. Ate, don't, my hair! Saway ni Asher. Ito naman, ang arte mo naman. Biro ni Bella. Ngumuso lamang si Asher lalo. Do you want anything ate? Tanong ni Aki na siyang seryoso ang muka. Maging ang boses ay talaga namang seryosong seryoso. Napalingon si Bella sa kanya. Ano kaya nakain niyo't parang Himalaya ata? Ani Bella, pero biro lang naman yon. Wala naman po ata. Saka gano'n naman po kami palagi. We always asikasuhin ka po namin kasi alam po namin na tired ka po sa work mo po eh. Kaya need mo po na mag-rest. Sabi ni Aro. Napangiti si Bella. Nasa tabihan niya ang mga ito. Nasa magkabilang gilid niya si Aro at saka si Alter. Si Aki naman at si Asher ay nasa kanyang harapan at bahagyang nakatingala sa kanya ang mga ito habang nakaupo sa sofa. Malaki at malawak ang sofa, kaya naman kasyang-kasya sila.
Kayo talaga. Kaya mahal na mahal kayo ni ate eh. Ani Bella, at saka pinaghahalikan ng marahan sa mga noo ang mga ito na hinayaan naman ng apat. Mahal ka din po namin ate. Sobra po. Thank you po kasi hindi mo po kami sinukuan. Thank you po kasi ginawa po ang lahat para sa amin. Alam po namin na may times po na nahihirapan ka na po at sobrang pagod na po dahil sa amin. Dahil nakakadagdag pa po kami sa gastusin mo. At sorry po ate kung wala pa po kaming magawa para ma-help ka po namin. Ani Aro sa napakasincere na boses. Hinaplos ni Bella ang kanyang buhok. May mga naitutulong nga kayo kay ate eh. Napapawi niyo ang pagod ni ate. Kapag nakikita ako kayo, masaya si ate at nawawala lahat ng nararamdaman niyang pagod. At saka, kayo kaya gumagawa ng ibang gawaing bahay. Kaya malaki na ang naitutulong niyo sa akin. Kaya thankful din si ate dahil dumating kayo sa buhay ko. Kasi kung hindi, baka hindi alam ni ate ang gagawin niya ngayon. Baka wala si ate ngayon na nagpapatuloy sa buhay niya kung wala kayo. Sabi naman ni Bella na siyang emosyonal. Nangingilid ang gilid ng kanyang mga mata. Pinipigilan niya ang sarili na huwag maluha dahil ayaw niyang makita ng kanyang mga kapatid na umiiyak siya dahil sa emosyon na nararamdaman niya. Kailanman ay hindi siya nagpakita ng kahit na anong kahinaan sa mga tao, maging sa kanyang pamilya. At ayaw niyang makita ng mga kapatid niya yun dahil alam niyang mag-aalala din ang mga ito sa kanya kahit papaano. Matalino ang mga ito, kaya ayaw niyang konting galaw at kilos niya lamang ay malalaman na ng apat kung ano ang kanyang nararamdaman. Matalino kasi ang mga ito at magaling mag-observe sa paligid at sa mga tao. Magaling kumilatis, kaya naman hindi mo sila basta-basta mauuto. Hala, bawal po madrama dito. Pangit mo kapag umiyak ka ate. Biglang singit na biro ni Aki, kaya naman pagak na natawa si Bella, habang napanguso naman ang mga kapatid at napakamot na lamang sa kanilang mga noo. Hindi sila magkakamukha na identical talaga, pero magkakahawig naman. Malapit lamang ang mga itsura ng isa't isa sa kanila. Hindi ka malilito sa apat. Malalaman mo agad kung sino si Aki, si Aro, si Asher at si Alter dahil na din sa kakaibang ugali ng bawat isa. Si Aki ay mapagbiro sa kanila at talagang ito ang pinaka-jolly at masiyahin. Si Aro naman ang mabilis mapikon at magaling mang-asar. Pero kapag siya ang inasar, ay galit na o kaya naman ay inis na. Si Aro naman ay minsan ay tahimik, minsan childish, at nakikisabay din naman sa vibes ng mga isa't isa. Si Alter naman ang pinakaseryoso sa kanila at siyang napakatalinong bata. Malalaman niya agad kapag may isang lihim o kaya naman ay may kakaiba sa isang tao o kaya naman sa paligid. Pero marunong din naman itong makisabay. May mga personality silang magkakapatid na parehas lamang sa isa't isa at hindi nalalayo at talagang may pagkakaiba din sa isa't isa. May iba't ibang kakayahan ang meron sila. Basta ate, palagi po kaming nandito para sa inyo at pwede po kami mapagsabihan mo kung ano po yung gusto mong sabihin sa amin about po sa nararamdaman mo po. Pwedeng-pwede po ate. Palagi naman po kaming makikinig sa inyo at papakinggan ka po namin. Ani Alter na siyang namumungay ang mga mata habang nakatingin sa kanyang ate. Oo nga po ate, pwede din po kaming magbigay ng advice po sa'yo at sa abot po ng makakaya po namin para gumaan po ang pakiramdam mo lalo ate. Ani naman ni Aro. Yes ate, hindi po lamang kami mga kapatid. Kaibigan mo din po kami ate na maaasahan mo at dadamayan ka po. Hindi lamang po kami nandito kapag masaya ka po. We are here po kahit na malungkot ka po ate at kailangan mo ng masasandalan. Sabi naman ni Aki. Hindi na talaga napigilan ni Bella ang kanyang mga luha at nagpatakan na ito pababa sa kanyang mga pisngi. Agad namang lumapit si Aro sa kanya at pinunasan ng maliit na daliri nito ang mga pisngi ni Bella na kung may humaplos sa puso ni Bella. Huwag niyo nga akong isipin mga babies ko. Ayos lang si ate. Masyado lang naging emosyonal si ate dahil sa inyo. Ay nako, ngayon pala proud na agad ang ate niyo sa inyo. Sabi ni Bella. Alam kong balang araw at kapag lumaki na kayo,
na ayaw ko pa kasi gusto ko mga baby ko pa rin kayo eh. Kaya wag muna sana. Dagdag ni Bella at saka siya marahan na napahinga. Baby pa naman po kami ate at saka matagal pa naman po mangyayari ang bagay na yan po. Madami pa pong mga years ang dadaan kaya wag po muna nating isipin ang lahat. Ani Alter. Hindi lang maiwasan ni ate. Siyempre, alam ko naman na dadating ang araw na lalaki kayo at marami nang magbabago. Siyempre kapag nagkaroon na kayo ng mga kasintahan, hindi niya nagaanong makakasama si ate kasi busy na kayo sa kanila. Ani Bella, pero nag-e-emote lang naman siya. Matagal pa naman po yun ate. At kung dumating man po ang point na yun, hindi po namin kayo kakalimutan kahit na ano pong mangyari. Ikaw pa din po ang unang prinsesa po namin. At syempre, mahal na mahal ka po namin. Ani Aki, at saka ngumiti ng malaki na labas pa ang ipin. Kinurot ni Bella ng bahagya ang pisngi nito na siya namang ikinanguso ng bata. Ay nako, wag na nga muna nating pag-usapan ng bagay na yan mga babies ko. Basta, nandito lang palagi si ate at mahal na mahal kayo. Walang magbabago kahit na ano pang mangyari balang araw. Ate loves you, quadruplets. Sabi ni Bella at saka pinaghahalikan sa noo ang mga ito. I love you po ate. I love you po ate. Mahal na mahal ka po namin ate. You're the only woman that we love more than ourselves and anyone ate. Ani din ni Alter. Yumakap ang mga ito sa kanya. Pinunasan naman ni Bella ang kanyang mga pisngi na namamasa pa habang nakayakap ang mga ito sa kanya. Maraming gustong lumabas sa kanyang bibig pero hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Parang ayaw lumabas na kanyang sasabihin. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na wag munang masabi ang mga bagay na hindi pa dapat malaman ng kanyang mga kapatid. Dahil alam niyang maraming maaaring magbago kung sakali man na malaman ng mga ito agad. Hindi pa handa si Bella na sabihin sa apat dahil alam niya ang pwedeng mangyari kung sakali man at hindi niya kaya na magkaroon ng tampo ang mga ito sa kanya o kaya naman ay magkaroon ng galit. Hindi niya kaya ang bagay na yon kaya ngayon ay sinusulit niya ang lahat ng pagkakataon na kasama ang mga ito habang hindi pa dumadating ang araw na kanyang kinatatakutan. Ayaw niyang dumating ang araw na mawala na lamang ang apat sa kanya dahil lamang sa isang kasinungalingan na kanyang ginawa at sikretong hanggang ngayon ay daladala niya pa. Takot ang nakabalatay sa kanyang puso dahil higit pa sa sarili niya ang pagmamahal niya sa apat at hindi lamang basta kapatid ang turing niya sa mga ito. Higit pa sa bagay na yun. Tama na nga. Anong gusto niyong kainin mga babies? Magluluto ang ate. Nakapagpahinga na si ate. Ani Bella. Are you sure po ate? Baka need mo ba po ng rest? Ani Alter na may pag-aalala sa kanyang boses. Di tulungan niyo na lang si ate kung gusto niyo. Ani Bella. Agad na pabangon ang mga ito sa kanilang pagkakasandal sa sofa. Nagliliwanag ang kanilang mga mata dahil sa kasiyahan na nararamdaman. Dahil ito ang unang beses na ang kanilang ate Bella mismo ang nag-aya sa kanila na tulungan siya sa kanyang pagluluto. Masaya silang lima habang papunta sa kusina. Hinanda na ni Bella ang mga bagay na kanilang gagamitin at ang mga ingredients para sa kanilang lulutuin na menudo. May kanya-kanyang ginagawa ang apat na siyang inassign ni Bella. Nagtatawanan sila habang kumikilos. Bakas ang saya sa kanilang mga labi. Simpleng buhay lamang ang meron sila. Hindi sila mayaman. May kaya lamang pero namamayaning naman ang kasiyahan at pagmamahal. At masaya sila sa buhay na meron sila ngayon. Masaya si Bella at isa na lamang ang pangarap niyang nais niyang matupad. Ate, ang dungis ko na oh! Ani Aro na siyang natatawa pa sa kanyang ginagawa. Punong-puno ng harina ang kanyang katawan, mukha at mga kamay. Kasama pa ang kanyang damit na suot. Magluluto din kasi sila ng lumpia na siyang paborito talaga nila at ang kanilang dessert naman ay ice cream. Ikaw ang may kasalanan yan. Dinungisan mo ang sarili mo kaya ka ganyan. Ani Aki, ngumuso si Aro.
Hindi ko naman alam na malikot pala ang harina, kaya nagpunta siya sa katawan ko at sa mukha ko. Depensa naman ni Aro. Napatawa naman ang mga kapatid niya. Pagak na natawa naman si Bella. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa hanggang sa bigla na lamang naglikot si Aro at nilagyan niya ng harina sa mukha ang kanyang mga kapatid na siyang napapikit na lamang dahil sa kanyang ginawa. Tawang-tawa naman si Aro. "Stop it, Aro! Wala akong makita!" Ani Aki, nangatiling nakapikit ang mga mata. "Mito!" Sang-ayon naman ni Asher. Tahimik naman si Alter na pinupunasan lamang ang kanyang muka. "Huwag nang malikot, Aro, baby. At baka may mangyari pang hindi maganda sa mga kapatid mo." Ani Bella sa marahan na boses para tumigil si Aro sa kanyang ginagawa. Napanguso ito at saka tahimik na nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy sila hanggang sa matapos. Nagtagal sila sa kanilang pagluluto dahil mas lamang pa ang harutan ng kanilang ginagawa. Nagtatawanan sila habang kumakain at maingay sila kung ano-ano ang pinag-uusapan. Nang sumapit na ang gabi, ay nanood muna sila sa sala hanggang sa hindi ni Bella na malaya na nakatulog na ang apat. Napangiti si Bella habang pinagmamasdan ang apat na kanya-kanya sa kanilang mga pwesto. May nakaiga sa sofa, may nakahiga din sa lapag. Nakadapa si Alter sa sofa at malalim ang paghinga. Hinalikan ni Bella ang mga ito sa kanilang mga noo. Mahimbing ang pagkakatulog ng apat. Kinumutan at inayos ni Bella ang pwesto ng mga ito at pagkatapos ay naluluha siyang pinagmasdan ng apat habang hinahaplos ang buhok ni Alter. "Kung dadating man ng araw na malalaman niyo ang katotohanan, sana mapatawad niyo si ate dahil nagsinungaling ako at tatanggapin ko ang lahat ng sasabihin niyo, kahit na ano pa man yan, dahil may karapatan kayong maramdaman ng kahit na ano. May kasalanan din talaga akong ginawa. Pero sana maintindihan niyo si ate." Ani Bella na siyang umiiyak. Ilang minuto bago siya matulog. Sinigurado niya talagang tulog muna ang kanyang mga kapatid. Mahimbing silang limang natutulog. Kinabukasan, maagang nagising ang apat at nang mapansin nilang tulog na tulog ang ate Bella nila ay dahan-dahan ang kilos na kanilang ginawa. "Baka magising si ate. Dahan-dahan lang." Bulong ni Aro nang nilagay pa ang isang daliri sa kanyang labi. Napatango naman ang kanyang mga kapatid. "Kailangan ni ate ng rest, kaya need natin siyang bigyan. Marami na siyang ginagawa sa work niya, kaya need natin na makapagpahinga naman siya kahit papaano." Bulong din ni Asher. "Nakita ko nga si ate ng isang gabi. Gising na gising siya kahit na mag-uumaga na. Pasimple na lamang ako nagtulog-tulugan that time." Ani naman ni Aki. "That's why she needs to rest herself. Masyado na siyang babad sa kanyang trabaho because of us. Kasi ayaw niyang mapabayaan niya tayo. Pero hindi niya alam na napapabayaan niya na ang sarili niya at hindi niya namamalayan ang bagay na yun kasi wala na siyang pakialam. Tayo na lamang iniisip niya palagi." Sabi ni Alter. Napatahimik silang lahat at napatingin sa ate Bella nila na natutulog. Napahawak si Aro sa bandang head niya na akala mo ay iniisip na kung ano. What if tayo naman ang gumawa ng paraan para makapagpahinga siya kahit papaano at walang kahit na anong iniisip tungkol sa atin? Tanong ni Aro na umangat pa ang isang kilay. Napatingin naman sa kanya ang kanyang mga kapatid. Kunot ang noo ni Aki habang nagtataka naman ang mukha ni Asher. Seryoso lamang naman ang mukha ni Alter. I mean, gumawa tayo ng paraan na makakakita tayo ng pera para Bago pa matuloy ni Aro ang kanyang sasabihin ay bigla na lamang pinutol ni Alter. "Do you think papayag si ate sa bagay na yan? I'm sure na magagalit pa siya kapag nalaman niya at hindi pwedeng isikreto natin sa kanya. Magtataka si ate at mag-aalala kaya hindi pwede kung ano man yung iniisip mo, Aro. O kahit na sino. Ang tanging magagawa natin ay tayo na ang magkusa sa mga gawaing bahay na ligpitin at kapag may kailangan siya at inuutos ay agad nating sundin. At higit sa lahat, maging behave tayo. Huwag gagawa ng ikakasakit ng ulo ni ate o kaya naman ay kung ano pa man." Marahang pagkakasabi ni Alter. Napatango-tango ang mga ito
at naiintindihan ang punto ng kapatid. Tama si Alter Aro, magagalit lamang si ate sa atin kung sakali man. Sang-ayon ni Asher. Ngamuso si Aro pero naiintindihan niya. Yes po, behave na lang po tayo. Ani Aro. Hayaan niyo na muna si ate na matulog. Gawin na lang natin ang mga kailangan nating gawin. Walang gagalaw sa kusina hanggat wala akong sinasabi Sabi ni Alter. Napatango-tango sila. Kanya-kanya sila sa pagtayo. Nagpunta sa banyo at naghilamos. Nag-ayos ng kanilang mga sarili. Naiwan naman si Alter sa sala. Lumingon siya kay Bella at lumapit dito. Tinitigan ang magandang mukha ni Bella. At pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang buhok at hinalikan sa noo ng napakagaan at marahan na hindi mararamdaman ni Bella. Alam ko po ang totoo at wala po akong kahit na anong galit na nararamdaman dahil naiintindihan ko po kayo sa bagay na yon. Gusto ko lang po kayo ang magkusang magsabi sa amin na magkakapatid, lalo na po kina Aki, Aro at Asher dahil ako lang po ang nakakaalam sa lahat. Sabi ni Alter. Iniwanan niya ang kanyang ate Bella pero kinumutan niya muna ito at nilagyan ng unan sa magkabilang side. Nag-asikaso na ang apat. Ginawa nila ang mga naka-assign sa kanila na dapat nilang gawin. Nagwalis si Aro sa labas ng kanilang bahay. Si Asher naman ay nagpunas ng mga bagay-bagay. Si Aki naman ay nagwalis sa buong loob ng bahay. At si Alter naman ang nag-asikaso sa kusina. Kahit mga bata pa sila, ay wala na silang alam at puro paglalaro lamang. Hindi, dahil marami silang mga bagay na alam. Natuto na agad sila at nagkusa naman silang matotoo. Kusang desisyon at loob nila. Ginusto nila. Para sa kanila, mas magandang maaga pa lamang ay may mga alam na sila. Para sa huli ay hindi sila kawawa at kakapa-kapa sa mga gagawin. Alam nilang karamihan ay mga babae talaga ang gumagawa pagdating sa mga gawaing bahay. Pero para sa kanila ay kailangang lalaki din at hindi palaging iaasa na lamang sa mga babae. Ayaw pang pumayag ng kanilang ate Bella noong una. Pero sa huli ay wala na din silang nagawa dahil talagang nagpupumilit sila sa mga nais nila. Kaya sila ang nasunod. Hindi naman mabibigat ang mga bagay na ginagawa nila. Talagang kayang-kaya lamang nila at tama lamang para sa age nila. Matatangkad ang apat at hindi halatang 5 taong gulang lamang. Napagkakamalan na nga ang mga ito na baka may lahi. Pero sinabi ni Bella na wala at pure na Pilipino ang kanilang mga magulang. Nasa genes lamang nila siguro. Sa kabilang dako naman, isang mayaman na CEO ang siyang galit na naman ngayon sa isa niyang empleyado. Dahil hindi nito nagustuhan ng ginawang presentation na kanyang inutos. Ito ang gagamitin niya para sa board meeting, pero mainit na naman ang ulo ng CEO kaya back to zero na naman sa paggawa. Sir, iyan po yung mga bagay na sinabi niyo sa akin at sinend niyo po sa akin na sinusunod ko lang naman po. Ani ng babae na nanginginig ang boses. Masama siyang tiningnan ng lalaki. Nag-aalab na sa galit ang kanyang mga paningin. Para mas lalong matakot ang babae. Nakikinood naman ng mga empleyado sa labas dahil nakikita silang dalawa. Salamin kasi ang harang pero hindi naririnig kung sino man ang nasa loob. Hay naku, wala na naman sa mood si Sir kaya ganyan. O kaya naman ay bad trip. Well, masanay na tayo. Wala naman ang bago pagdating kay Sir. At saka ganyan naman na talaga si Sir eh. Nakakatakot talaga si Sir kapag wala sa mood. Hindi ka nagkakamali dyan. Masakit pa magsalita. Talagang tagos sa buto. Kawawang Jamaica. Siya na naman ang napagbuntungan ni Sir nang wala sa mood. Maayos naman ang ginawa niyang presentation eh. At chinek ko pa nga na wala namang mali. At pinaliwanag ko pa sa kanya yung mga possible na tanong. Talagang wala siguro si Sir sa mood niya ngayon kaya ganyan. Kapag talaga wala sa mood, kung sino at kung ano man lang ay idadamay talaga. Hay nako, kailan kaya titino at magbabago si Sir? Parang nakakasawa na din talaga. Hindi natin masasabi. Wala naman tayong magagawa eh. Nakakatakot kasi si Sir. Kaya hindi tayo makapagsabi ng mga nais natin o kaya naman ng opinion natin. Kasi para sa kanya,
Siya lamang ang nakakataas at wala nang iba pa. Huwag na nga kayo mangialam at baka sa inyo pa ibunto ni Sir ang inis niya. Masisante pa kayo kapag narinig niya ang pinag-uusapan niyo na siya at kung ano-ano pang sinasabi niyo. Pangaagaw ng isang boses ng isang babae. Si Maya. Siya ang pinakamatanda at matagal na sa kumpanya kung nasaan siya nakatayo ngayon. Napalingon sa kanya ang lahat at nandun na naman sa mga mata ang paghanga dahil sa taglay na ganda ni Maya. Talagang nakakaakit at nakakalaglag pa nga. Sa inosente at angelic nitong muka ay kakaiba naman sa boses na sobrang tapang at matinis. Ano bang nangyari na naman kay Sir Ate at wala na naman sa mood? Tanong ng isang babae. Napatingin si Maya kay Simon na kung ano-ano na naman ang sinasabi sa kanyang sekretary na hindi ito natapos. Hayaan nyo na. Matatapos din ang ganyang ugali ni Sir kaya maghintay na lamang kayo. Anyways, inayos nyo na ba ang lahat? Sa office ng magiging bagong supervisor natin dito? Pag-ibang tanong ni Maya. Nag-change topic na sila at hindi na pinag-usapan si Simon. Pasimple lamang na napangiti si Maya nang pagmasdan si Simon saglit. Naayos na Ate Maya at pwedeng-pwede na ang bagong supervisor natin doon. Kapag may mga need pang ilagay ay sabihin lang po sa amin at agad naming aasikasuhin. Sabi ng isang babae. Napatango naman si Maya. That's good to hear. Ang bagong supervisor natin ang bahala sa kung ano man ang nais niya sa kanyang opisina. Sabi ni Maya. Oo nga pala ate. Babae o lalaki ba ang bago nating supervisor? Kilala mo ba siya? Baka kasi kilala din namin. Ani Monique. Babae siya at 3 taon lang ang tanda ko sa kanya. At oo, kilala ko pero hindi niyo kilala. Makikilala niyo din mamaya kapag nandyan na siya. Basta, be nice to her ha. Mabait yun at mas maganda. Mas maganda pa sa akin. Nagmamalaking ani Maya. Bakas pa ang ngiti sa kanyang labi. Na-curious naman ang mga kasamahan niya. Wow naman, nakaka-excite naman na malaman kung sino siya. Gusto na tuloy namin agad makita at makilala siya. Oo nga sawi pa lang ni Ate Maya mukhang may kakaiba na sa girl na yun. Mukhang makakasundo natin. Mukha nga, sana nga dumating na siya. Maghintay lang kayo. Maya-maya ay nandyan naman na siya. At isa lang ang nais kong malaman nyo at itatak nyo sa isipan nyo. Ani Maya, napatigil ang lahat sa kanilang kasiyahan. Na kay Maya ang paningin ng mga ito. Napangisi si Maya ng dahan-dahan. Siya ang magpapabago ng lahat ng meron dito sa opisina. Dagdag nito. Napakunot ang kanilang mga noo. Hindi naiintindihan ang sinabi ni Maya. Anong ibig mong sabihin ate? Tanong ni Monique. Basta, malalaman nyo din. At kapag nalaman nyo, saka na lang natin ulit pag-usapan kung anong ibig kong sabihin. Ani Maya, napatango na lamang sila kahit nagtataka. Nag-usap-usap lamang sila sa kung ano-anong bagay. Maya-maya ay lumabas si Simon ng padabog, kaya naman napagitla na lamang sila dahil sa gulat at napalingon kay Simon na siyang bakas ang galit sa muka. Tumayo si Maya sa kanyang pagkakaupo at saka sinalubong si Simon. Hinawakan niya sa may kwelyo si Simon at saka hinila ng padarag. Mas matanda si Maya kay Simon at minsan ay parang si Maya pa ang boss kung umasta. Sanay naman na mga empleyado sa kanya. Hindi na maganda yung ginagawa mo, Simon. What's wrong with you again right now, ha? Ano na naman ang ginawa mo sa sekretary mo? Really? I'm the one who helped her for the presentation. Kaya alam kong tama yun, kaya naman ano ng problema mo? You're fucking disrespectful again. Mariing pagkakasabi ni Maya kay Simon na hindi naman natinag sa kanya. Seryoso ang mukha. Huwag na huwag mo akong gagalitin dahil kapag napuno ako, alam mong pwedeng mangyari dahil sa gagawin ko. Dagdag nito, nagbabanta at saka siya padarag na binitawan si Simon. Wala man lang itong ginawang pag-aayos sa kanyang sarili. Ako na magpe-present mamaya sa board. Ayusin mo yung sarili mo at kahiya-hiya naman sa bagong supervisor kung ganyan ka. Ayusin mo din yung attitude na meron ka. At huminto si Maya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Simon. Magkatapatan na silang dalawa. At baka habang buhay mong sisihin ang sarili mo kapag hindi mo pa nalaman ang totoo. Dagdag nito at saka iniwanan si Simon.
Nagpunta si Maya sa sekretary ni Simon at tinulungan niya ito. She said sorry too for what Simon did. Tahimik naman ang lahat sa paligid. Walang nagsasalita dahil alam nila kapag isang maling mukha ng bibig nila ay hindi maganda. Nang umalis si Simon ay doon lamang sila nakahinga kahit papaano. Gosh! Bigla na lang akong binanas dahil kay Sir. Ang hot talaga ni Sir kapag seryoso siya. Para akong hihimatayin. Grabe ang gwapo talaga ni Sir kahit kailan. Sana talaga walang girlfriend si Sir para naman may chance pa ako. Gaga, huwag ka na ngang umasa dyan. Para kang ewan. Mukhang wala kang pag-asa kay Sir, no? Nako, si Sir pa ang pinangarap mo eh. Mahirap nga yang makuha kahit nasa sayo na ang lahat. Pero may chika akong nalaman. Ani Maya na siyang kakalabas lamang. Napagitla ang mga ito. Gulat na gulat naman kayo. Dagdag nito. Naglakad si Maya papunta sa gitna. Binigyan naman siya ng isang monoblock. Lumapit naman sa kanya ang lahat. Nag-form ng circle shape at doon nagchismisan. Alam niyo ba yung si Simon? Nagkaroon na yan ng kasintahan. Ayon sa totoong source ko na siyang may alam ng lahat. Mahal na mahal daw ni Simon yung babae. Kaya naman nang biglang nawala yung babae ay doon na unti-unting nagbago si Simon. Panimula ni Maya sa kwento at ang source na sinasabi niya ay ang kanyang sarili lang din. Kaya ba kaganyan si Sir ngayon dahil sa babaeng yun? Tanong sa kanya. That's it. Nakuha mo. Tama ka dyan. Dahil sa babaeng yun at mahal na mahal pa ni Sir ang babaeng yun hanggang ngayon. Hindi siya makamove on. Kasi paano ba naman? 7 taong magkarelasyon kaya sino makakamove on dun? At saka wala pa closure na maayos. O kaya naman break up. Kaya hindi masasabing break sila. Sila pa pero wala ang babae. Ani Maya, napatangu-tangu sila. At ang babaeng yun lamang din ang makakapagbalik kung sino talaga si Simon at kung ano ba talaga ang dating siya. Dagdag nito, alangan namang hanapin natin kung nasan yung babaeng yun. Tanong na naman, hindi na natin kailangang hanapin yun dahil yung supervisor natin, siya yun. Ani Maya, ano? Gulat na tanong ng mga ito. Napangisi si Maya. Maniwala man kayo sa hindi. Lahat ng sinabi ko ay totoo at nasa sa inyo na lamang kung paniniwalaan nyo. Kung hindi, tanungin nyo na lang din yung bagong supervisor natin at baka may makuha kayong sagot sa kanya. Kaya ayusin nyo ang trato sa kanya ha? At pinakahahalagahan ni Simon yun. Yun lang naman ang nasagap kong chika. Ani Maya at saka na siya tumayo at nagpaalam na aalis na. Feeling ko totoo yung sinabi ni Maya. Kasi hindi naman siya magsasabi ng ganun kung hindi naman totoo, di ba? Oo, feel ko din yan. Pero tingnan na lang talaga natin kung totoo ba. Ganito, tingnan natin yung reaction ni Sir kapag nakita niya yung babaeng sinasabi ni Maya. At kapag may something kay Sir, boom, confirm nga. Tama. Kailangan nating malaman ng totoo. At kung ano din yung maaaring mangyari dahil bakit biglang nawala yung babae. Anyway, ano nga pala yung pangalan ng babae? Hindi man lang natin natanong? Oo nga Pero hayaan mo na, malalaman din naman natin yan. Basta, mag-ready kayo at huwag kayo magpapahalata. Bumalik na sila sa kanilang ginagawa. Samantala, bihis naman at aalis na lamang si Bella para pumunta sa bagong kumpanya kung saan siya nilipat ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Na-promote pa siya, lalo at hindi naman malayo ang kumpanya sa tinitirahan niya. Mas naging malapit na ang work niya kaya pwede siyang umuwi ng tanghali o kaya naman ay anytime. Hindi na siya nag-background check sa kumpanyang yun. Basta ang alam niya ay isa din ito sa maganda at maayos na kumpanyang pwedeng pagtrabahuan. Maganda ang sweldo at mataas. Kaya niya tinanggap ay iba ang sweldo niya sa dating kumpanya at iba sa ngayon. Mga babies, behave kayo dito ha. Ang mga bili ni ate, tandaan. Ani Bella sa 4 na nakatayo sa kanyang harapan. Yes po ate, behave lang po kami. Sabi ni Aro. Basta, kapag may kailangan kayo ay agad kayong tumawag kay ate, okay? Hindi naman kaanong busy si ate. Understand, baby? Tanong ni Bella at napatango naman ang mga ito. Opo ate, noted po. Huwag ka na din pong magpapagod sa work mo po ha. Mag-rest ka din po.
Sabi ni Aki. Napagiti si Bella at saka hinalikan ang noo ng mga ito. Ingat ka po ate. Ani Alter. Yes po, I will po babies. Nandyan din si ate Larita nyo para kahit papaano ay tingnan-tingnan din kayo. Basta, huwag kayong magpapasaway Bili ni Bella at napatango naman ang mga ito. Opo ate, don't worry po. Kami pong bahala. Sagot naman ng mga ito. Nilingon ni Bella si Larita, ang kanyang kaibigan. Ikaw nang bahala sa kanila ha. Thank you at pasensya sa abala. Wala kasi akong ibang pagbibilihan sa kanila Ani Bella, ano ka ba naman Mima? Wala yun. At saka, I'm happy na nakakatulong ako. At wala naman akong work. Ang asawa ko naman na nagtatrabaho. Kaya dito lang din ako sa bahay mag-isa. At saka natutuwa din ako sa mga batang kasama. Masarap sila kasama at marami din ako natututunan kaya no worries about them. Ani naman ni Larita. Napatango si Bella at saka ng pangiti. Basta, thank you talaga ha. Babawi na lang ako kapag may pagkakataon na akong bumawi. Ani Bella, don't worry Mima. Tulong ko na dito. Remember, tinulungan mo din ako before kaya ako naman ngayon. And I know everything. And I'm so proud of you. Ani Larita. Marahang nagyakap ang dalawa. Kumaway siya sa mga ito bago sumakay sa tricycle. Ito lamang ang sasakyan niya papunta sa kumpanya. Napahinga si Bella habang umaandar na ang tricycle. Nang makarating siya sa kumpanya ay doon niya agad na siyang bumaba. Namangha siya sa laki ng building. Ito na nga talaga ang building na sinasabi nilang makikita mo kahit na nasa ibang lugar ka dahil tanaw na tanaw. I think sobrang yaman ng may-ari nito. Ani Bella sa sarili. Sana pala nag-background check ako para may alam ako kahit papaano. Masyado ako naging kampante. Ani Bella. Pumasok na siya sa loob. Pinakita niya lamang ang kanyang ID. Pagdating niya doon ay nakatingin sa kanya ang lahat. Nagtataka. Tinanong niya kung nasaan ang floor na para sa supervisor na office. May nag-assist naman sa kanyang isang babae papunta doon. Hindi alam ni Bella kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba nang malapit na sila sa floor na kanyang paglalabasan. Biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig din ng bahagya ang kanyang mga kamay at kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan. Biglang nag-iba ang kanyang timpla. Ma'am, nandito na po tayo. Sabi ng babaeng nag-a-assist sa kanya. Huminto sila sa tapat ng pinto at hinayaan ni Bella ang babae na kumatok sa may pinto. Binuksan na nito pagkatapos. Unang pumasok ang babae at sumunod si Bella. Tahimik nang makapasok sila at lahat ay napalingon sa kanya dahil sa kanyang pagdating. Makikita ang pagkamangha sa mukha ng mga ito. Ang kanilang mga mata ay anyway may sinasabi habang nakatitig kay Bella. Hey Bella! Welcome to Jewelry Company! Sabi ni Maya na siyang agad na bumasag sa katahimikan. Pumapalakpak pa siya. Naglakad siya palapit kay Bella habang may magandang ngiti sa kanyang labi. I'm Maya. I'm the company assistant of the CEO in this company. Ako nag-handle ng lahat at nag-aasikaso if there's an important na kailangang asikasuin ng mga bagay-bagay. Sumunod ako sa CEO and I'm the CEO company. Pakilala ni Maya kay Bella. Napasinghap ang mga nakarinig. Gulat ang mga ito. Napalingon si Bella sa paligid. Nagtataka kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga ito. Pagak na natawa si Maya. Ngayon lang din nila nalaman ang bagay na yon. It's a secret but you need to know. Ani Maya. Nice to meet you, Ma'am Maya. I'm Bella Alvarez and I'm from Valentine Company. Under of Miss Gina Valentine. Sabi naman ni Bella at bahagya siyang yumukod para magbigay galang. Yeah, I know, Bella, and we are very nice to meet you here. How are you? Tanong ni Maya. Tigilan si Bella at feeling niya ay may ibang meaning ang tanong ni Maya. I'm fine po, ma'am. Sagot ni Bella. Pagak na natawa si Maya. Oh, stop being formal, Bella. Ako lang naman to, kaya no need for that. Ani Maya. Napatango si Bella at hindi lamang siya nakipagtalo. This is the building kung saan ang mga empleyado na naka-assign sa mga presentations at kasama sa mga meetings.
Nandito din ang office ng CEO ng company. Do you know him? Tanong ni Maya. Napailing si Bella. Honestly, I didn't check the background of the company and the employers here because I already trust this company. Ani Bella, hindi mawala ang ngiti sa labi ni Maya. That's good to hear. You won't regret here. And thanks to your friend she's friend of us. Ani Maya, hindi na nagulat pa si Bella dahil alam niyang magkaibigan lamang ang mga ito. Lalo na at mayayaman, kaya for sure ay magkakilala. By the way, I'm Maya Almazan, the sister of Simon Almazan, the CEO of this company and our boss. But I'm the one na mas boss pa sa kanya. Ani Maya, and she chuckled. Natigilan si Bella. Bumilis lalo ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng lalaking kay tagal niya nang kinalimutan kahit na alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari. Napasinghap si Bella ng marahan. Napatitig siya kay Maya. Hindi niya makilala si Maya nung silang dalawa pa lang ni Simon. Si Simon ang dating kasintahan ni Bella at ito ang kanyang first love and greatest love. Ang lalaking unang kanyang minahal at unang kasintahan niya. Kaya she gave everything to him. Kasi akala niya ay hindi na sila maghihiwalay. Akala niya ay sila na habang buhay. Pero nagkamali pala siya. Pero hindi siya nagsisisi na minahal niya ito. But I know you, Bella. But I keep the secret if you're not ready to open about that. Don't worry, hindi pag-uusapan ang bagay na yan dito. At akong bahala kay Simon kung sakaling may gawin siyang hindi maganda. Lagot siya sa akin. Pagbabanta ni Maya. Ngumiti na lamang si Bella ng maliit. Kahit na hindi niya tanungin si Maya ay alam ni Bella na may alam ito sa kanila ni Simon. Halata sa pagkakasabi ni Maya, alam nito ang tungkol sa kanilang dalawa. Welcome to our company, Bella! Sabay-sabay na sabi ng mga empleyado na nakaupo at saka tumayo ang mga ito. Napangiti si Bella dahil sa pag-welcome ng mga ito sa kanya. Alam niyang masaya ang mga ito at mukhang magiging masaya ang kanyang pagtatrabaho sa kumpanya. Dinaldal siya agad ng kanyang mga kasamahan at kung ano-ano ang mga sinasabi. Jolly ang mga karamihan at talagang nakakatuwa. Huwag ka lang mahiya sa amin mga kalug kami dito at saka alam ko din na kalug ka kaya makisabay ka lang sa trip ng isa't isa. Mababait naman kami dito at talagang family na rin kami. Kaya naman, pag may inapi na kahit sino, we protect each other na din. Sabi ni Mali habang nakangiti. Napatango si Bella. I see. At saka mukha nga din. I'm happy to be part of this family. Thank you sa mainit na pag-welcome sa akin. Ani Bella, no worries about that. Masanay ka na sa amin. Pati na din kay Sir. Ani Mali, bahagya siyang lumapit kay Bella at lumingon muna sa paligid kung nandyan ba ang kanilang boss. Nung wala ay mahina niyang sinabi kay Bella ang susunod na kanyang sinasabi. Masyado kasing moody si Sir at kapag ayaw niya talaga. Wala siyang pakialam kung nasasaktan niya na ang isang tao o kaya naman ay napapahiya niya na. Dagdag nito, natigilan si Bella, napatitig siya kay Mali. Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Simon. He's sweet and caring, mabait at matanungin to sa lahat. Ani Bella sa kanyang isipan. Sinasabi ko to para alam mo kung anong ugali ang meron boss natin. Naku, marami nang umiyak sa kanya. May mga natanggal na din si boss pero hindi natutuloy dahil kay Ma'am Maya. Mas boss pa kasi yun eh. Sister pala sila. Now namin nalaman. Ani Mali, ngayon ko lang din nalaman at nakilala ang kapatid niya. Ani Bella sa kanyang isipan. Mabuti na lang at mabait si Ma'am Maya at hindi niya kaugali si Sir. Dagdag pa nito. Tikim ng isang lalaki. Si Simon, kaya napaayos ang lahat sa kanilang pagkakaupo at pasimpleng tumitingin kay Simon. Nakatalikod naman si Bella habang nakaupo kaya hindi siya agad napansin ni Simon. Ang kanyang muka, halo-halo ang emosyon na nararamdaman ni Bella. Ngayon niya lang ulit narinig ang boses nito sa tagal ng panahon. Where's the supervisor? Huwag niyo sabihin na wala pa siya. Ayaw ko sa lahat ay late sa trabaho. Mariin na pagkakasabi ni Simon. Tumikim si Bella para matigilan si Simon. Kunot ang kanyang noo. Dahan-dahan naman na humarap si Bella kay Simon hanggang sa nagtama ang kanilang mga mata. Natigilan silang parehas
habang malakas ang kabog ng mga puso. Pasimple namang tiningnan ng mga kasama nila ang isa't isa at doon na nga nila na-confirm ang sinasabi ni Maya sa kanila at masasabi nga talagang totoo ang chismis nito. I'm Bella Alvarez. I'm the supervisor here. Kanina pa po ako dito, sir. At mukhang kayo po ang late. Nice to meet you po. Formal na pagkakasabi ni Bella. Tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Pinigilan ng iba na wag matawa. Napangiti na lang din ng iba habang nakatingin sa kanilang dalawa. Thank you for accepting me here, sir. And for your gladly welcome for me. Ani pa ni Bella. Pagak na natawa si Maya para makuha niya ang atensyon ng lahat. Wow, grabe Nis. Masyado kayong intense na dalawa. Ikaw Simon, umayos ka nga. Huwag mong pairali ng ugaling meron ka. Ani Maya, napailing lang si Simon. Nice to meet you again, Bella. Welcome to my company. I'll make sure na magiging maayos ka dito. I will take care of you. We. Ani Simon at pahuling sinabi ang dulo. Naglakad na ito papunta sa kanyang opisina at doon lamang napahinga ang lahat. Kanya-kanya silang punta sa pwesto ni Bella at maging si Maya. Hoy girl, baka naman gusto mo magkwento sa amin. May something sa inyo Kita namin. Yes, ibang Sir Simon na nakita ako kanina. Hindi ganun ang pag-welcome niya sa mga bago. Wala nga yung pakialam Pero sa'yo, ibang-iba kanina. Just, wow! Hindi ko alam kung ano bang nakain niya, parang ganun siya sa'yo. Me too. Tingnan natin kung may magbabago nga ba talaga sa kakaiba. Well, let's see about that. Shh! Huwag niyo nga guluhin si Bella. Back to work, everyone! Mamaya na ang usapang ganyan. Saway ni Maya sa mga ito, kaya bumalik na sila sa kanilang ginagawa. Dinala naman ni Maya si Bella sa opisina nito. Nilibot ni Bella ang kanyang mga paningin sa buong paligid. Nakita niya ang kanyang pangalan sa kanyang table kung saan ibaba noon ay nakalagay na supervisor. Kung may kailangan na gusto kang ipalagay dito, sabihan mo lang ako Huwag kang mahihiya. Ani Maya? Wala naman na. Mga ibang gamit ko na lamang ilalagay ko. At saka, hindi ba parang masyadong malaki ang opisina ko? Tanong ni Bella. Maya chuckled. Hindi Bella, ano ka ba? Ganyan talaga yan. At saka walang nag-o-office dito. Actually, stockroom talaga to at ito ang may kaunting gamit na nakalagay kaya ito na, pinaayos at pinalinis namin. Sabi ni Maya. Napatangu-tangu si Bella. Thank you for this, Maya. Marahang ani Bella. Well, kulang pa ang bagay na to Bella sa lahat ng ginawa mo at sakripisyo mo. Ani Maya. Natigilan si Bella na siyang nakaupo sa isang upuan. Kompleto sa opisina ni Bella. May table at upuan kung saan pwedeng pagkainan talaga. Binaba ni Maya ang hawak niyang pinggan kung saan may lamang mga apple na kanyang hiniwa. What do you mean about that? Tanong ni Bella. Tumingin si Maya sa kanya na bahagyang seryoso ang muka. Umupo ito para magkatapatan na silang dalawa. Well, ayokong manguna o kaya naman ay pangunahan ka. Gusto kong handa ka kapag sasabihin mo sa akin ang lahat. Kahit na alam ko naman na ang iba. I know that you have a relationship with my brother Simon before, right? Marahang tanong ni Maya. Natigilan si Bella. It's already in the past, Maya. Tapos na ang meron sa amin ng kapatid mo. Ani Bella. How did you say, Bella? Walang closure. Walang breakup. Bigla mo siyang iniwan. Hindi kita sinisisi because I understand you. I want to talk with you because I want to know the truth. The everything. Ani Maya. Ano pang gusto mong malaman, Maya, kung nagsaliksik ka naman na sa akin? Ani Bella. Tumigil saglit si Maya. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa lamesa. The quadruplets. Si Simon ba ang ama? I know the truth but I want it in your mouth. Ani Maya. Natigilan si Bella. Nagkatitigan silang dalawa. Gusto kong malaman from you, Bella. Wala akong gagawin. Hindi ko sasabihin sa kanya. Naputo lang sasabihin ni Maya. Yes, he's the father. Mahinang sagot ni Maya. I see. Naiintindihan kita, Bella. And the truth is, matagal ko nang alam ang bagay na yon. Actually, the secrets are... Ako ang minsan magpapadala ng kung ano-ano sa inyo.
Kilala ako ng mga anak mo. And I'm sorry for that. Ani Maya, but I'll respect you if ayaw mong ipakilala ako sa kanila ng formal. I just say the truth. She added. I'm sorry, Maya. Ani Bella. Kinuha ni Maya ang mga kamay ni Bella. Hinapros niya ng marahan ito habang ang mga mata ay proud na proud. I'm very proud of you, Bella. You raised them well, with respect and love. Thank you dahil naging matapang ka kahit ikaw na lamang. Alam kong hindi madali sa iyo ang bagay na yun. Ang lahat at gusto ko magpasalamat ng buo dahil hindi ka sumuko. Ani Maya. It's my responsibility, Maya. Mga anak ko sila kaya nararapat lamang ang bagay na yun. Ani Bella. Maayos at kasyual ang pag-uusap nilang dalawa. Bella said everything to Maya at habang nagkukwento siya ay nakatitig lamang si Maya sa kanya ng puno ng paghanga at pagmamalaki sa mga mata. I miss her. I miss my baby so much. Pagkatapos niya akong iwanan ng walang paalam, bigla na lang siyang babalik at magpapakita na para bang walang nangyari. Paano niya nagagawa ang bagay na yun? Tapos, ako, sobrang nasasaktan. Durog na durog ang puso. But I still love her so much. Ani Simon sa kanyang sarili habang lumuluha na nakatingin sa larawan nilang dalawa ni Bella. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin, baby. Kung kailangan bumalik sa una ay gagawin ko para maging akin ka ulit. Kahit na ako ang nasaktan, wala akong pakialam, baby. I want you in my life. You changed me when you left. And now you change me again when you are here. Ani Simon and he smiled with pain. Naging maayos ang pagtatrabaho ni Bella sa kumpanya. Mabilis niyang nakaklose sa mga ito. Casual lang din ang nangyayari sa kanila ni Simon, pero nakikita ng karamihan ng pagbabago nito nang dumating si Bella at nalaman na din nila ang totoo sa kung ano ang nakaraan ng dalawa. Hey babies! Pangaagaw ni Bella sa atensyon ng mga anak na busy sa kakalaro sa TV ng online game. Mommy! Tawag ni Aro habang nakangiti ng malapad. Agad siyang lumapit kay Bella at niyakap ito. Hinaplos ni Bella ang buhok ni Aro. Hi, Tita Pretty! Bati naman ni Aro kay Maya na pinantayan siya. Hinalikan siya nito sa pisngi para pagak na matawa si Maya. Good boy ba ang gwapo kong pamangkin? Tanong ni Maya. Yes po, Tita. Nagmamalaking sagot ni Aro. Dahil dyan, may pasalubong ang tita sa inyo. Ngiting-ani ni Maya at saka pinakita ang mga dala, pati ng mga tauhan. Nung nakaraan ay inamin na ni Bella ang katotohanan sa kanyang mga anak at hindi niya inaasahan na alam na pala ng mga ito ang tanging narinig niya sa mga anak. Mahal ka namin, Mama, at iintayin po naming sabihin ang totoo. Si Aki ang unang nagsalita. Nalaman po namin dahil doon po nakasulat po sa diary mo po, Mami. At sorry po kung nabasa po namin. Hindi naman po namin sinasadya na makita eh. Ani naman ni Aro habang nakamuso. We are not mad, Mommy. We are happy because you are our mommy. Sabi naman ni Asher. We love you, Mommy. You're the best mom in the world. Sagot ni Alter. Naging emosyonal si Bella because of that. Hindi matahan ang kanyang pag-iyak dahil sa kasiyahan na nararamdaman. After that ay pinakilala naman ni Bella si Maya sa mga ito at tuwang-tuwa naman sila. Paboritong-paborito ni Maya si Aro dahil malambing ito at maligalig. Kapag magkasama ang dalawa ay akala mo ay sila ang mag-ina. Pinunasan ni Bella ang kanyang pisngi ng may luhang tumulo doon. Nakangiti siya sa mga anak na masaya habang kasama si Maya. Napalingon si Maya sa kanya habang nakangiti. She smiled too. Mas masaya siya nang dahil dito at alam niyang mas masasaya pa. Join us, Mommy! Madaming dalang food po si Tita, oh! Pag-aya ni Aro sa kanya. Pumunta naman si Bella sa mga ito at nakisalo. Masaya silang kumain. Puno ng tawanan ng buong sala. Samantala, namumungay naman ang mga mata ni Simon habang pinagmamasdan ng larawan ng mga anak ni Bella. Pinaimbestigahan niya ito kaya nalaman niya ang lahat. They are mine. They are my children. Ani Simon. He cried again because of the happiness. Ngayong confirm na niya na siya ang ama ng apat ay gustong-gusto niya nang makita ang mga ito. Nais niyang mayakap at bumawi sa mga panahon na wala siya sa tabi ng mga ito, lalo na kay Bella.
Matapos niyang malaman ang mga pinagdaanan ni Bella, ay iniyakan niya din ito dahil wala man lang siya sa tabi nito sa mga panahong kailangan siya nito. At ngayon ay hindi siya papayag na wala siyang gagawin, na walang mangyayari. Babawi siya at gagawin niya ang lahat para sa babaeng mahal at sa mga anak. He wiped his tears. Tumingala siya. Walang mapaglagyan ng kasiyahan na kanyang nararamdaman. Walang pagdadalawang isip si Simon. Nagpunta siya kung saan nakatira si Bella, pero gabi na nang pumunta siya roon. Namamasa ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Nasa labas siya ng tahanan ni Bella. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan. Nakatayo lamang doon at hindi kumikilos. Hinihintay niya lamang ang paglabas ni Bella at hindi naman siya nabigo nang makitang lumabas si Bella para ilagay ang mga basura sa gilid. Noong una ay hindi napansin ni Bella si Simon at may tao. Hanggang sa natigilan na lamang si Bella nang makita ito. Dahan-dahan siyang naglakas ng loob para lumabas sa kanilang bakuran. "Simon, anong ginagawa mo dito?" Marahang tanong ni Bella. Namungay ang mga mata ni Simon habang nakatingin sa kanya. "Gabi na at saka malamig dito. Baka magkasakit ka niyan." Ani Bella, nag-aalala ang tono ng kanyang boses. Lumapit pa siya kay Simon. Napaigtad siya ng bahagya nang lumapit na lamang bigla si Simon at yumakap sa kanya. Isiniksik nito ang muka sa kanyang liig. Naramdaman ni Bella ang init galing sa bibig ni Simon. Kinapa niya ang liig at noon ito at doon niya napagtanto na nilalagnat ang binata. "May lagnat ka, Simon." Ani Bella. "Let me hug you first, baby. Uuwi din ako pagkatapos." Ani Simon sa nangihinang boses. Hinayaan naman ni Bella si Simon. Pinagbigyan niya kung ano ang gusto nito. Naging magaan ang puso at dibdib ni Bella dahil sa yakap ni Simon sa kanya. Ngayon, napagtanto niyang mahal niya pa din talaga si Simon kahit na ilang taon na ang lumipas. Si Simon pa din talaga ang tinitibok ng puso niya. Umiwalay si Simon sa kanya. Kita ni Bella ang pagod sa mga mata nito. "Thank you, Bella. Uwi na ako. Good night. At sorry sa abala." Mahinang anito. Natigilan si Bella saglit. Nag-isip siya. "Dito ka na matulog, Simon. Gabi na at delikado. You're tired too." Ani Bella. Simon smiled a bit. "I want Bella, but I respect you. I know that you're not ready to tell them. I will see them inside." Ani Simon. Natigilan si Bella. Simon chuckled. "Don't worry, baby. I understand and I know everything. I'm so proud of you." Ani pa nito. Alam na agad ni Bella ang ibig nitong sabihin. Alam niyang alam ni Simon ang tungkol sa 4 nilang anak. "Let's go inside. Huwag ka na makulit. Tulog na din naman na sila," sabi ni Bella. Nagkatitigan muna silang dalawa hanggang sa wala nang nagawa si Simon. Pumasok na sila sa loob. Agad nakita ni Simon ang mga anak. "Diyan kami sa sala natutulog. Kahit na may kwarto naman, nasanay na din sila dyan. Nakakatulog na kasi sila kapag nanonood." Ani Bella. Pinigilan ni Simon na wag maiyak habang nakatingin sa 4. "They look like me." Ani Simon. Bella chuckled. "Nakuha nila lahat sa'yo. Labi lang ang sa akin. You can go with them and touch them. Huwag lang magising." Ani Bella. Lumingon si Simon sa kanya. "Thank you, Bella. Baby," he said. Bella smiled. Lumapit na si Simon sa mga anak. Dahan-dahan ang kanyang kilos. Kay Aro siya unang pumunta. "His Aro." Si Alter naman ang nakadapa sa dulo. Si Asher naman yung nasa gitna at si Aki yung nag-iisa sa kabilang sofa. Ani Bella. Simon nodded. "Hey, baby boy. Daddy's here. I'm here now, baby. I'm here." Ani Simon habang hinahaplos ang buhok ni Aro. Dahan-dahan namang nagmulat si Aro nang maramdaman ang ginagawa ng ama sa kanya. He opened his eyes. "Daddy?" Natigilan si Simon nang marinig niya ang mahinang tawag ni Aro. Napatalikod naman si Bella dahil nagbagsakan ng mga luha niya. Umiiyak siya ngayon. "Daddy!" Mas malakas na tawag ni Aro at saka ito bumangon. Niyakap niya ang ama. Siniksik din ang mukha sa leg nito. "I miss you, Daddy. You are here na po." Ani Aro.
Hindi na baby. Hindi na mawawala si Daddy. I promise. I love you. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Ani Simon sa napakalambing na boses. Nakatulog ulit si Aro pero habang nasa bisig na ni Simon. Tumingin si Simon kay Bella na nakatingin sa kanilang mag-ama habang lumuluha at ganon din si Simon. Kasiyahan ang parehas nilang nararamdaman. Thank you so much Bella. I love you. Buka ng bibig ni Simon. Natulog si Simon at Bella sa tabi ng mga bata. Nakatulog sila ng mahimbing, payapa at masaya ang mga pusong durog na siyang nabuo muli sa pagkakataon na to. Kinabukasan, naunang nagising ang mga bata at doon nila nakita ang kanilang mga magulang. Sinabi na din ni Bella noon ang tungkol sa kanilang ama, kaya naman ganoon na lamang si Aro kagabi. Ayaw ni Bella na magkaroon ng galit ang mga ito sa ama, kaya agad niyang pinaliwanag ng mabuti para maintindihan ng mga ito ang nangyari. Daddy, so gwapo. Ani Aro habang namamanghang nakatingin sa ama. Nakaupo siya sa bandang gilid nito. Nanlalaki at nanliliit ang mga mata. Hinawakan niya ang mukha ng ama. Baka magising si Papa, Aro. Mahinang sabi ni Aki. Hindi nakinig si Aro. Siya talaga ang daddy natin kasi ang gwapo kagaya natin. Sa kanya talaga tayo nagmana. Sabi pa nito, namamangha. Nakita naman nila ang kanilang ama sa larawan at hindi sila nagtataka ngayon. Itsura pa lang ng ama ay alam na nila. Hindi na malaya ni Aro na nagising na ang kanilang ama na siyang agad na pabangon. Agad silang napatiting dito. Sinundan pa nila ng tingin. Good morning, Daddy! Ngiting bati ni Aro sa ama, nalabas pa ang ngipin. Doon lamang bumalik si Simon sa realidad. Good morning, son. Ani Simon sa mga anak na nilingon pa. Lumapit ang mga ito sa kanya. How's your sleep, son? Tanong nito. Fine, Daddy. We miss you so much. Ani Aro. I miss you all too. Lalo na ang mama niyo. Ani Simon. Napahagikik si Aro. You're damn in love with mommy. Ani Alter para mapalingon si Simon sa kanya. Tinitigan niya ito. More than the universe, Alter. Sa akin ka talaga nagmana. The way you talk and expression when I'm serious. Namamanghang ani Simon. Of course, here are Daddy. Ani Alter, sakang umisi. Pagak na natawa si Simon. Nagising naman si Bella dahil sa ingay nila. Good morning to our beautiful mother in the universe. Maligayang pagbati ni Aro sa ina na agad niyang dinaluhan. Hinalikan sa pisngi. Good morning. Ang aga niyo ata magising Ani Bella. Of course, Mommy. Daddy is here po Thank you so much po, Mommy You make us happy po. Ani Aro. Natigilan si Bella at saka napalingon kay Simon na nakangiti sa kanya. She smiled. I love you, my quadruplets. Ani Bella. How about Daddy po? Gising tanong ni Asher para mapatitig sina Bella at Simon sa isa't isa. They both chuckled. I love you, Simon. Sincere na sabi ni Bella. Lumapit si Simon sa kanya at saka siya hinalikan sa noo. I love you, baby, Bella. Thank you for giving me another chance to be the father of our children and to prove myself to you again. Sabi naman ni Simon. Masaya ang kanilang umaga and because of that, doon nalaman ni Bella na hindi pala buo ang lahat nang wala si Simon dahil nakita niya kung gaano kasaya ang kanyang mga anak kasama ang ama. Ngayon, nangako siya sa sarili niyang aayusin nila ni Simon ang lahat. Bubuuin muli nila ang pag-ibig na nawasak. Bubuuin ulit ang kanila mga puso. Nag-date sina Simon at Bella ngayon sa isang secret garden kung tawagin sila pumunta. Hinanda ni Simon ang lahat. Iniwan naman nila ang apat kay Maya. Nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Bella ang lahat ng dapat kailangan malaman ni Simon simula umpisa. Natakot ako, Simon. Natakot ako na baka hindi mo kami matanggap. Ang mga anak mo. Kaya nagawa kong iwan ka na lamang ng ganon-ganon nang hindi sinasabi sa'yo. Maski ang pagbubuntis ko. I'm really sorry. Alam kong hindi ganon ka-valid yung reason ko at malalim. Naunahan ako ng emosyon ko at kung ano yung iniisip ko. Ani Bella, nakikinig lang naman si Simon sa kanya.
I'm sorry for everything, Simon. Alam kong malaki ang kasalanan ko, and I'm willing to accept any punishment because of that. Ani Bella, at saka siya tumingin kay Simon na nakatiting sa kanya. Just give me a chance and love me, Bella. That's your punishment. Ikaw ang gusto ko. Kayo na mga anak natin. I don't care about the past. Ani Simon, at saka siya tumayo. Lumapit kay Bella. Lumuhod siya sa harapan ni Bella na siyang nakaupo sa upuan. Hinahalik-halikan ni Simon ang kanyang kamay habang parehas silang nakatitig sa mata ng isa't isa. Baby, let's start again please. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung sakaling mawala ka pa ulit sa akin. Kayo, ayoko na mangyari ulit ang bagay na yon, baby. I'm scared to lose you again. When I lost you, I lost myself too. And I blame myself. Sabi ni Simon. Inisip ko nung time na yun na baka may nagawa akong mali. O kaya naman may pagkukulang ako. I look around for you. Pero ayaw mo magpakita kaya huminto ko. But it doesn't mean na hindi na kita minahal. Ikaw pa din, Bella. Kahit na maraming babaeng nagtangka, ikaw pa din. Sa'yo pa din ako uuwi. Sa'yo pa din ang puso ko. Ani Simon sa sincere na boses. Bella is crying right now. That's why I ask you, Bella, if I have a chance to have your heart again, I'll do everything for you and for our children. Gagawin ko ang lahat, Bella. Mas papatunayan ko ang sarili ko and I'll do better. Ani pa ni Simon. You don't need to do that, Simon. I just want your love too. I love you, Simon. Ikaw lang din ang ilang taong nagdaan. Walang nag-iba. Let's complete our family and let's start again. Sabi ni Bella. Bahagyang tumayo si Simon. Sinapo niya ang mukha ni Bella at saka hinalikan ng magaan sa noo. Napapikit naman si Bella. Walang mapaglagyan ng kasiyahan na nararamdaman ng kanyang puso. Let me hold you forever. Let me love you infinity. Let me have you in my world. And be my wife. And my forever with our children. Sabi ni Simon habang magkadikit ang kanilang mga noo. Bella smiled. I will, Simon. I have yours in your life infinity. Ani Bella. Napangiti naman si Simon at pinatakan niya ng isang halik sa labi si Bella hanggang sa they kissed passionately. Kasabay ang pagsisiliparan ng mga paru-paro sa kanilang paligid. When it comes to love, hindi maiwasan na masaktan, magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, at ano pa man. But in the end, kung kayo talaga ay kayo, gagawa at gagawa ng tadhana ng paraan para pagtagpuin kayong dalawa. Hindi nagtagal ay kinasal sina Bella at saka si Simon. Nasundan pa ang kanilang quadruplets ng kambal at nasa lahi pala ni na Simon ang ganoon. They are happy because of that. Nagkaroon ng dalawang babaeng anghel sa kanilang buhay na mas lalo nagbigay ng kulay, liwanag at pag-asa sa kanilang buhay. Pinakilala din naman nila agad ang mga ito sa mga magulang ni Simon at nakatanggap pa si Simon ng sermon sa mga magulang. But in the end, nakamit nila ang kasiyahan na nararapat para sa kanila. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The CEO Quadruplets. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!